For today's vlog, we will be sharing few tips and realizations namin during our Singapore adventure na pwedeng makatulong sa inyong future Singapore trip. Please watch and give your comment as well. Magic on the breeze. Happy Easter, let's all play. Hi guys! So, right now, nandito kami sa plane pauwi. On time yung alis ng eroplano. Mas maaga pa nga ata eh. Pero ang aga namin na boarding. Anyway, meron kaming few tips lang naman. Baka sakaling makatulong sa inyo kung magsi-Singapore kayo. Number one, nagstay kami for 5 days and 4 nights. Niload namin sa EasyLink or yung MRT card nila is worth 35 SGD. Yung 35 SGD, ang dami nang narating. Kung ganun lang din naman yung duration nyo, tapos mag-ikot-ikot kayo, I think enough na yun. Anyway, madali naman mag-loading. Actually, may natira pang around 10-11 SGD na gamit ko pa sa airport sa may departure nung itong pauwi kami. Kasi dun sa 7-Eleven, dun sa taas, pwede kayong bumili dun ng food. Yun ang gamitin nyo kung may sumobra. Pwede nyo siyang gamitin dun pang coffee or meron silang mga snacks dun like mga donuts, muffin, mga chicken nuggets. Kung may sobra sa mga card nyo, pwede nyo magamit dun. So, hindi nyo kailangang mag-Uber or mag-service sa Singapore. Napaka-convenient ng MRT nila at ng bus nila. Mag-check lang kayo sa Google Maps kung nasan location kayo at kung saan kayo pupunta. Lalabas dun kung anong bus number ang dapat yung sakyan. Yung sa MRT naman, make sure na dadaanan ng line nyo or yung pupuntahan nyo. Yun, mag-download pa kayo ng SGMRT app. Kasi napakalaking tulong nun talaga. Actually, dun sa mga train station naman, nakalagay dun kung saan papunta ang train. So, hindi kayo malilito as in. Second tip, kung kayo ay maka-rice na person, gaya namin, and actually ni Rafa, sanay siya mag-breakfast ng rice. Ang tip ko sa inyo, kung yung hotel nyo ay malapit sa mga fast food like McDo, Burger King, then may mga hawker chan, ganyan, pwede kayo mag-purchase doon ng chicken, and then kung may hawker chan na malapit sa inyo, nagbebenta naman sila, kakabili kayo ng rice, plain rice, for worth 1 SGD lang. Naka-microwavable na yon, tapos may chopstick and spoon na rin. So, actually, tipid na rin yun ha. Lalo kung wala naman kayong buffet sa mga hotel nyo, yun ay rice na. So, yun usual na naging breakfast namin. Pero, parang twice lang, no? Last day. Kung ayaw nyo ng McDo, kung gusto nyo ng rice talaga. Kasi nga, si Rafa, mahilig siya sa rice, talaga. So, third tips, kung maghanap kayo ng hotel, i-make sure nyo rin na walking distance lang siya sa mga train station. If I may suggest, ang kukunin yung hotel ay within the green line. Like kami, no? Lavender kasi kami. Yung hotel namin malapit sa Lavender, na ang Lavender station ay green line. Sobrang napaka-convenient niya from Changi to Tanamera, then Tanamera, Lavender na as in. Then after Lavender, Bugis na. Ang lapit lang ay sa Bugis, bilihan ng pasalubong yun. Hi baby! So, yung green line na yun ay napaka-convenient niya. So, pwede nyo ring i-check yung hotel namin na pinuntahan kasi maganda siya. Hindi kulob yung hindi kulob yung vicinity niya. Tapos, very refreshing, relaxing yung area niya.
Fourth tip, kung bibili kayo ng pasalubong, ang sinasuggest ko talaga, lalo yung mga chocolate, yung mga Singapore na chocolate, dun sa ABC sa Bugis. Kasi ang mura niya. Kahit yung mga stickers, yung mga Cadbury, Toblerone, M&M's, dun ang laking mura. As in, even the pads, feminine sanitary pads, ang mura dun. Pero kung malapit na fair price sa inyo, i-check nyo rin kasi minsan meron sila mga buy one take one, ganyan. Pero ang laking mura talaga dun sa may ABC sa Bugis area. Ano yun parang maliit na supermarket. As in, bilihan lang siya ng pasalubong. And last but not the least, kung plano nyong puntahan ang Universal Studios, Harry Potter Vision of Magic, na-realize ko, pwede siya ng isang araw. Kasi, yung Universal naman, pwede kayo mag-start ng 10 a.m. 10 a.m. ang opening nila. Until 8 p.m. Hindi rin naman ganun makabisi yung mga line, yung mga queuing sa Universal. So, nasa iisang area lang kasi siya, nasa Sentosa lang, magkabilaan. So, para hindi na kayo pabalik-balik sa Sentosa at saka makakasave din ng time nyo, lalo kung very tight yung schedule nyo. About 3 days, 2 nights lang kayo dito dun sa SG. Pwede nyo puntahan ng isang araw yun. Kasi ang pagkakatanda ko, either 8 p.m. or 8:30, ang last entry ng Harry Potter Visions of Magic. So, ang last entry niya, kung hindi 8:30 p.m. So, kayang-kaya siya ng isang araw. Para din, tipid na kayo sa pamasahe. I-check nyo kung ano ang non-peak ni Harry Potter. Kasi mas tipid yun. Actually, hindi naman kami sa nagkamali. Hindi ko din na-realize agad na as in magkatapat lang pala sila. Doon sa Sentosa, akala ko may distance pa nasasakay pa ganyan. Hindi rin ako aware na pwede naman parang okay lang na bumili ka ng ticket on the spot. Ganon. Tapos, hindi rin ako aware na meron pala na may last call naman pala siya na last entry na 8:30 p.m. Ganyan. I think 8 or 8:30 p.m. around that time. Plus, kung papasok kayo sa Harry Potter 6 p.m. onward, may 20% discount or 30% discount. So, mas nakamura pa kayo. At the same time, isang araw nyo lang siya gagawin, Universal plus Harry Potter na. So, nakasave kayo ng time. So, kung alam ko lang, ganun ang ginawa namin na pinag-isang araw namin siya. Nga pala guys, available sa Changi Airport ang self-check-in and bag drop. Just make sure that your check-in baggage should meet the standard weight and size. May mga available na weighing scales to check the weight of your luggages. And in case na need mong mag-repack ng luggage, may mga available na areas para dito. Yun lang naman yung mga tips na naisip kong pwede naming i-share sa inyo. Sana makatulong sa inyo. Thank you! Please, kung nagustuhan niyo yung mga videos namin, like, subscribe, and comment kung may mga questions kami. Nagsumasagot naman kami. And thank you! Bunnies left and right. Chocolates hide behind the trees. Springtime magic on